Good day mga boss, panibagong henta naman po ang inilabas ng ating insider na ito pa lang si Justin Chua matapos nga po ito ilagay sa free agent market ng Blackwater Bossing ay posibleng mayroon daw nagkaka-interest na kupunan ngayon sa kanya at ito nga ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Kulang na kulang ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel ng big man na magbabackup kay Japit Aguilar. Itong si Troy Rosario din, kinakailangan din ng mayroong big man na magbabackup at ito nga ang tinatarget, itong si Justin Chua. Si Justin Chua ay malaking tulong sa Barangay Ginebra San Miguel kung sakasakali nga pong makuha nila ito dahil nga po isa na po itong veterano na ilang taon na rin na malagi sa PBA at ilang kupunan na rin ang kanyang pinaglaruan. Ang kanyang experience nang naglaro ito sa Ateneo, nakakuha ng kampeonato at sa ibang kupunan dito sa PBA ay marami talaga ang pwedeng maitulong nito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Apat nga ang big man ng Barangay Ginebra San Miguel, pero yung iba dito ay hindi mga quality players. Kung sakaling makuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel, ang magiging papel neto ay isang backup na big man na po pwedeng makunan kahit ilang minuto lang para makapagpahinga itong sina Japit Aguilar at syempre itong si Troy Rosario kung sakali man magkaroon ng injury. Malaking tulong itong si Troy Rosario, rather si Justin Chua, dahil nga po pwede itong mag-step up anytime. Hindi man ito yung typical na big man na merong ability para tumalon. Hindi ka parehas kay Japit Aguilar, pero yung utak nito, yung kanyang IQ ay mataas dahil sa kanyang kakayahan. At isa pa sa mga posibleng maglipat na rin ng team ayon nga sa atin insider, itong si Polly. Napapabalita nga po na inaalok na daw ito ngayon para sa Blackwater Bossing. Noong first game ng Magnolia ay limited minutes lang itong si Polly. Marami ang nagsasabi na hindi daw magkasundo itong si Polly at si L.A. Tenorio. Kaya nga unti-unti nang ididispatcha ni L.A. Tenorio ang mga veterano sa Magnolia at posible nang magbago. Isa sa mga posibleng maging kapalit ni Polly kung sakaling nga matuloy ito sa Blackwater Bossing ay itong si Cedric Bearfield, pero parang hindi daw ibibigay ng Blackwater Bossing si Cedric Bearfield, kapalit lang nitong si Polly na nagkakaedad na. Possible daw po ay first rounder na rin ang ibibigay ng Blackwater Bossing sa Magnolia. Rather, ang ibibigay ng Magnolia sa Blackwater Bossing para maging patas lang. Titingnan mo ang standing ng Magnolia, po pwede nasa 7 or 8 pick, kapalit lang itong si Polly, pero it's a win-win situation naman para sa magkabilang panig. Po pwede siguro dagdagan na rin ng Magnolia ng mga future picks pa para nang sa ganon ay ma-approve ito ng Commissioner's Office, pero I doubt it na hindi i-approve ito dahil si Missy nga at Mariano kapalit ng first round number 1 pick ay hindi nag-atubili, in-approve agad ni Kume. Kaya aabangan natin kung hanggang kailan magtitiis ang Magnolia kay Polly. Ito na nga ba ang final destination ni Polly, ang Blackwater Bossing? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging pong sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan,
Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Rene Dineros, syempre po si Michael Rosalado, Dennis Rosalado, Mark Pangilinan, Michael Pangilinan, Ryan Pangilinan ng Apalit, Pampanga. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Paul Goso at Bostor po para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.